All right, so good morning, everyone. So let's try to continue our discussion regarding on the back end for your application, and then connect this back end to your front end application. So as you can see here, we have our API from the local host or local IP address, and based on what we have in our previous meeting, we have here the T contacts entity, and we have empty records here in our entity. So now, using the postman, let's try to send or save a records using the postman into our application. And I already give the codes for this insert functionality. All right, so before we proceed to send or insert a data, let's try to review first the application or the code for inserting the record into the entity or the T contacts in your in your backend. All right, so let's try to open your database. Okay, so guys, make sure that you have your database here in your config. All right. So para ma-function ninyo or ma-connect ninyo inyong backend nga framework to the database, of course, you need to create or modify the application or the file here in your application. So asa mo siya nabutang? First, adto ka sa imuhang file mo nimong entire project for backend, and then you have your application folder, and then go to the database.php. Okay, diha ka mag-modify, and then try to set up your database name here, line 81. So diha ka mag-create sa imuhang database or mag-set sa imuhang database. And it's very important also to check your config.php here in your config file, and then make sure nga ang imuhang server or URL kay nakaset siya ingani as a um, local host lang sa siya, or naka HTTP lang siya as of now, because after we complete your application, we will try to um, kaning push ang kaning inyuhang backend through cloud server para ma-test ninyo anytime inyuhang application bisan asa mo. Okay, so muna siya inyong kailangang i-check ha nga inyuhang config base URL kay nakaset as HTTP pa lang as a local IP address. Okay, and then now let's try to proceed. Diri si imuhang IP address. I mean IP API, and I think we already discussed this one also, and nani sa akong notes nga gihatag. Make sure nga ingani ang pagka-set up sa imuhang kuan, sa imuhang application mo ning mga response if the if the application or the request from your postman or sa your imong application ma-send siya padulong sa imuhang database. Okay? So first, we have our receiver. Mo ni ang mag-receive gikan sa postman or gikan sa imong application. Kung i-check ito atong postman, mo ni siya ang mga parameters. Okay, kanang name, email, phone. Kana siya ang mga parameters nga basihan para i-receive sa imuhang backend. Kani siya. Mo na siya ang gipangtawag niya based sa imong gisudlan nga parameters. Okay? Dili kaning variable. Kaning variable ikaw ang nag-declare ana nga ang value sa kaning parameter imong gisulod sa imuhang variable. Same as the email and then phone number. Okay? Once nga mag-gather nimo or mag-receive nimo tanan parameters, then you need to create your array nga variable. Okay? Once nga naka-create na ka og array nga variable nga mag-compress tanan sa imo ang gipang receive nga data into one variable. Okay, imo siyang gisulod diha. So meaning ang kaning name nga variable, email nga variable, and phone nga variable is from your parameters. Okay? And then kaning mga parameters nga naa diri gikan ni siya sa imuhang application
or diri sa imuhang Postman. The functionality sa Postman and then your application is same lang siya as long as we used a application or JSON type nga pag-send to API. Okay? So next, here we have our response, no? Once daw nga successful, dili empty since ato mo siyang gi-required. If dili daw empty or nag-exist ang mga value sa name, email, and phone, then our backend will respond the status, message, and then the data. Unsa man sulod aning data? Katong mga value nga imong gisulod ani nga mga parameters. Okay? And then lastly, we have our function for insert sa database. Simple lang, dili na mo magamit diri og kuan kanang insert into values and variables. Dili na. We simply use the function insert in our framework. Just use this functionality. Of course, we have the parentheses and we accept two parameters. Meaning the first one, the entity name, and then the value or values. Yan na lang siya ang kasimple lang pag-insert. Okay? So once nga ato na siyang ma-set diri, then mag-respond siya kani nga response padulong sa imong application. Okay? So let's try daw to send this to our using the Postman. Okay? So let's try to refresh this one. Wala pa yung data ha. Akong contact sa wala pa yung data. Now, I have predefined records here. Okay, predefined records. And then if I want to send this parameter or request to our URL, tanawang URL lang butang nako diriya, IP address or localhost. Okay, and then if dili daw ko moagig API, ang result kay status failed, no query parameters received. Okay, kani inyong kapihon na kanina sa URL. Either localhost na siya or naka-IP address. Muna siya inyong buhaton. Ako ang ginagamit commonly is 125.0.0.1. Okay? So, muna siya akong ginagamit. But you can also change this one to localhost nga URL. Okay? So, now let's try to send using the Postman. Unsa response. And again, ato siyang isend. Then let's wait the sending response. Alright, so mo ni siya ang response gikan sa imong backend na dayon. Morning data, nimo nga gisend, morning email, phone, and then napud tay status diri. Nga mo ni siya ang mga message gikan sa imong backend. So mo na siya karon ang pag-send sa data padulong or pag-insert sa data padulong sa imong database. Now, since successful daw, let's try to check if working ba siya sa tuwang database. Let's refresh or browse the table. Alright, so naan ako'y records ako ang database na sulod na siya. Alright, so muna siya karon ang inyuhang i-save or gamiton or pag-check using the Postman para ma-save sa inyong application. Alright, so now since successful man atong code nga atong ginagamit para ma-save sa database, let's now proceed to sa pag-connect sa inyuhang application katong naka React padulong sa inyuhang backend. Alright, so now let's proceed to the next video. So, alright, let's proceed to creating a form to your application or front-end application, and then save this application save the data into your database or to your backend. So as you can see, this is your application. Muna siya katong gibuhat ninyo guys. Ako lang gibuhatan og script daan para in case nga kanang inyo na siyang i-access, makabalo mo sa pag-access. Alright, so now let's try to open your application. I do have the application here for your front end. Alright, muna yung front end, no? So let's try to run the application first. Okay, so of course, kabulon naman sa pagpa-run sa application using the npm run dev. Okay, of course, this is our URL sa kaning front end, no? Excuse me. So let's try to reload this one.
Alright, so mo na siya yung application, no? Mo na siya yung gibuhat. So let's say you already have your form, no, sa inyong application. And now, when we try to, let's assume that I already have the form. Kabalo naman mo sa pag setup, so I do have my form also, which is the name is test. And then this form or URL test is to create contacts nga tong nasa inyuhang ang front end. So ang concept ani guys, same lang gyapon siya kung saan nyo pag-save padulong dito sa inyuhang application. Alright, so first, kung atong i-open, I do have a predefined form for this front end. Okay, so here in your application, okay, in your application, nako gi-add dire nga form. And then before we proceed ana, first thing that you need to implement, of course, you have your route. Okay, sa akong gibutang user form as a testing. Guys, kaning testing akong gibutang katuning inyong mga form nga i-save sa inyong database. Okay? So ako ni siyang giset na daan, giset na wala na ako nagkanang code kay every record 10 minutes ra ang ma-record, so taas ang ma-consume. So I do have a predefined codes, and then I will discuss each line of codes. Okay? So again, ang nadugang lang ani I import the form, and then I have the route. Okay? Kani siya nga form, mao ni siyang nasa page test mo ni akong form, which is kani nga nasa akong pages. Alright, so same as you have sa na-exist na ninyo nga mga forms, of course you need to declare your application or your file first. Ang gibuhat na ko'y line, I mean, sa tawag gani na mental block lang ko na kay class name or method name ani or functionality. Mo ni siya imong giset para mausad ang imong tawagon pag-abot sa route. Okay? And then everyone, just remember that the first thing that you need to implement here is you need to install the Axios or Axios. Okay? So muna siya inyong gamiton para makakonect mo through Axios padulong sa inyong backend. Okay? So kani ang first ninyo nga implement, and then you need to access the React applications or functionality. Here kani siya, we have the use state, change event, form event. So kani sila ang mag-handle sa inyong form nga once nga na changes may tabo sa inyong text box, automatically i-save niya, but as a temporary lang sa. Dili niya i-save diretso sa imong database, kundi sa browser pa niya i-save, iyang ipang-collect ang data, aya niya i-send padulong sa imong API later on. Okay, so first you need to install this function. Okay, I do have the documentation on this one. You can visit this site, npmgs.com package Axios, and then we have the documentation here. Kani sila nga pwede ninyo gamiton. Okay, and then the first thing that you need to have is to install the package. Alright, so kani siya ang inyong gamiton sa pag-install sa inyong application. Since we are using Windows, then we try to use the npm install Axios. Okay, so let's go to our terminal. Okay, terminal. And then proceed to npm install Axios. Alright, so let's just wait nga mahuman lang installation. And then pag naa na siya, meaning pwede ninyo siya magamit nga functionality. Alright? So muna siya inyuhang gamiton. So now, the first next step para maka-collect mo sa information, you need to set up your interface. Alright? Muna siya inyong interface, and then these are the attributes. Okay? So giset na ko siya string for name, email, phone. So mao ni siya ang ako ang mga attributes nga mo isudlan once nga naay records or values sa ako ang form. Okay? Then here we have a functionality, which is we use the use state nga once daw ma-trigger ni siya kani nga ma-trigger ni siya, then i-save niya ang iyahang or ang mga value padulong sa imuhang attributes.
Okay? As a default, the name, email, and phone is empty. Okay? So kani siya ma-trigger ni siya once gamiton or tawagon ni siya nga function. Okay? And then we declare another function here that state nga once nga ma-trigger ni siya, gamiton nato ni siya para mag-set or mag-send og message sa imuhang user interface. Okay, ang para mas better masabtan ninyo guys. We have two parameters. All right? Kani siya muna siya ang imuhang value or variable nga gatawagon. Okay? Variable nga imuhang tawag-tawagon or ipa-display. And if you want to save og value nga masulod siya ani, kailangan nimo siya tawagon ang second parameter or gamiton ng second parameter to send a record or value. Then let's say ano na lang para mas better, ang set message, ang first parameter and second parameter, first parameter, okay, message. Intention or ang functionality is to have a output or display. Okay, the second parameter, set message, this is the input or save. Okay? So mo ni siya ang imuhang mga parameters nga imuhang tawagon. Tanan nga magamit ka og use state, we have two parameters there guys. You have the display and output which is the parameters, and then the second parameter which is ang imuhang i-save or i-store. Store na lang ako ang ibutang explanation. So ingani ang yang functionality yan guys. First set parameters. Okay? Dayon iyang value. Let's say ang value niya ani kay can't. Okay? So ang sulod karon sa imuhang message dire, message nga second first parameter kay value kay can't. Mas malibog mo. The value of the message variable is can't. Okay? Ano man? First step. Okay? And then, second step. Okay, so para magamit nimo ni siya ng mga functionality, same gyapon ani, first kailangan nimo siya tawagon ang parameters, sudlan nimo og value, then aya nimo siya tawagon which is katong variable nga first parameters. Okay? So mo na siya ang value karon nga nasulod sa message kay can't. Okay? So unsaon na siya pag-test, ato na siya i-test later. Okay? So now we have another functionality which is handle change. This function will save automatically here in your attributes. Okay? So nag-set ko dire og mga functions. First, asa na to ni siya gigamit kaning handle change. Okay? Diri sa akong form, na ako'y form guys nga gibuhat nga on change. Okay, sorry. So na-on siya no, ato i-continue kay na end na ang 10 minutes nga recording. So again, ang purpose or asa na to gi-trigger ang on change is diri sa imong event nga function. Okay, every time daw nga ang imuhang input na i-changes, ma-trigger ang imuhang function, which is ang function nga handle change. Okay? Then once nga ma-trigger ni siya, kung unsay value ana nga element, maupod ang iyahang i-save dito sa imuhang attributes. Giunsa nimo pagbase nga gi-save nimo ang value or ma-identify nimo nga kani siya gi-save nimo siya as name. True value. Okay, true value siya guys. So kani siya muna siya ang second nga property nga kailangan nimo i-set nga nag-identify nga kani nga element is for the contact name. Okay, mo na siya ang imuhang i-set. Duwa lang kabuk atong changes dari sa inyong mga form, mag-add lang mo og value
and then on change nga event. Same as the email. Okay? And then for the phone. Okay, so kaning form data, saan na siya gikan ng form data? We already set that one here sa ato ang first nga function. Okay, meaning imong gi-access ang iyahang variable and then we have a attributes man dire. So meaning ang akong i-access aning form data is ang name. Okay, gi-access na ko ang iyahang name. So more on the object oriented ni siya. Okay? So kaning form ni mo dire nga variable imuhang gita-access ang name nga attribute. Okay? Imo siyang gi-access. So meaning once daw nga naay changes dire kung unsay value nga giset nimo ani nga form, asa nga form? Dire sa form nga name, kung unsa kuno imong gi-change diha, may store siya didto sa variable nga name. So for example, butang ko dire David Jones ang name. So na changes from empty to David Jones nga name. So meaning in the back on your front end ana ang mahitabo ang iyahang name nga value dire since giset man nimo siya on change daw. So imuhang value for name is now David Jones. Okay? So nasudlan na ni siya. Nga nakaisulod ani kung unsa man galing ang imuhang value nga gisulod sa name. Ikaw na ang or ang process ana sa imuhang front end is gisudlan na niya og value nga imuhang giset. Same as the email and phone number. Kung unsa ang imuhang gisave diha, okay, David Jones, the email address, then the contact number. So kung unsay mga value na butang diha, mao pod ang mabutang diri sa imuhang function since you have the event nga on change. So kani siya ang mag-trigger sa functionality nga imuha siyang ma-change ang value anytime diri sa imuhang giset nga mga attributes. So nana mga sulod karon based sa imuhang form. Okay, so now this is the medyo libog sa inyo nga part unsaon siya pag-send. Okay, so here of course I have a function to handle the submit or the submission of your records. Okay, now we are going to use the Axios post. Pareha ka na siya sa postman. Pero kani siyang form data, giset lang nimo siya kung unsa lang imuhang isend. Kanila nga mga data akong isend which is under ani nga variable. Unsay mga attributes ani? Ang attributes aning form data is we have these three variables. Okay? So karon if ato siyang isend, kailangan mag-set ka sa imuhang IP address. Mao ni siya ang same nga naa sa ato ang postman or sa inyong API. Okay? So once nga ma-trigger ang handle nga submit nga functionality, then mag-send siya padulong didto. Then it's very important to have a validation or error handling guys sa inyong application para kabaluta unsaon pag-identify sa error. Okay? So basin maka-encounter mo nga nga problem ha. So now let's try to submit daw the records kung unsa itong ma-encounter. And this function ay kaning ako ang ibuhaton is para ma-identify ninyo ang problem. Okay? Try to open your tawag ni developer mode na dani sa inyong part. Remote ko ato diri. Kay inspect ra man gud ko. More tools di ay nara. More tools gamit ko Brave and then developer tools. Kana pwede ka magamit ana or simply use inspect element. Okay? So kana siya. Then diri ta mag-check sa tuang console. Okay, diri mo mag-check sa mga response if working ba siya or dili. Okay? So now let's try to submit this record. Atong i-submit ha, dapat na response done eh. So let's try to submit. Then naa kay error. Unsay magawas? Timanin ni siya ha.
pag naagalay error magawas, access control allow origin, meaning your API kay nag-denied sa imuang request. Wala kaniya gi-allow nga mo access sa imuang API. Okay? So, you can check here the response or error or true network. Okay? Sa network, makita na to ang entire nga information sa imuang gisend nga API. Okay, so of course here we have the submission failed, unknown error, para ma-identify nimo unsay problem for debugging, you have to read the header, unsay problem, strict origin when across origin. Okay, so muna siya ang problem daw. And if we check our payload, muning mga data nga imuhang gisend daw, dapat padulong sa imuhang application or sa imuhang backend na kay mga data nga ready. Pero the problem is wala siya na send. And then if we check the preview, walay response, dire walay response. So, ang problem lang daw nimo is we have the cross origin kaning nasa tong console. Okay? So, unsa na siya pag-solve nga problem. Okay, so let's go back to your backend, no? Nako gi-prepare ng script here. Okay, muna siya inyong backend API ha. Now, let's try to use this functionality. Okay, meaning you will allow everyone nga mag-accept og unsa nga request as long as the content type is application JSON or JSON. Okay? And then you only allow post nga method. Okay? Dili pwede mag-get. Pero kung gusto ka mag-add, you will add get. Put update or delete di ay. So, ikaw bahala unsa imong i-accept. For common lang nga mga method, we can accept post or get only. Okay? Ako ibutang diri get. Okay, nga na lang ako i-set. And then, kani nga mga other nga mga headers kailangan nyo i-set para mo-allow ang inyong backend nga mo-accept og requests. Alright? And then use your functionality nga naa ni. Okay, so let's try, since atong gi-enable ni siya guys, let's try to send again the record from our contact form. Okay, and then let's try to access again. Ang naa pa sa tuang database kay Kent pa lang ha. Wala pa tay other nga mga information diri. Okay, let's try to load first para ma-check gid nato if working siya. Hinagaya ko ang database. Alright, so wala, same. So now let's try to send again the record. Let's try submit. Alright, I think na-save ba to? Post. Alright, create. Okay. Let's try to fix this one first. Alright, so once we change the URL here, then now let's try to check our database. Nako gisig na ko ipang-delete diri guys ha. And then I do have some changes here in our application sa backend. Okay, so mao ni siya ang atoang changes diri. Okay. Receive na to from your application, and then the parameters lang atoang ipang change kay pwede siya mo accept either get or post. Diha, butang ta diha get or post depende on sa inyong gigamit, or we use directly the data from the file or sa payload nga gisend through our application or front end Okay, so ano lang siya no. So now let's try to save our application here. Alright, nag-test ko. Then let's now okay, so let's test the form kung sa result no. Check na to diri. Ano siya on the network. Then try to submit. Okay, so pag wala error meaning pag 200 meaning okay. Then the payload and then the preview
and then the response. Okay, meaning na-save nito na siya nga record padulong sa inyong database. So, tanawon dire, mao ni siya ang imuhang records na dayon. Okay? So, muna siya guys ang pag-save o pag-connect sa inyong application padulong sa database. Alright?